bibig ko yung mic. Kaya sabi ko, ba't parang mahina? Okay, so magandang hapon po ulit sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa radyo natin Santa Cruz sa programang Gusto Ko Healthy Ka. Ayan, so ngayon po ay araw ng linggo at ang petsa po natin ay ika-28 ng Nobyembre at ang oras po natin 12:26 na po. Ayan, sa matagal na panahon ngayon lang po kita medyo napag-agap. Ano po, ako po pagpaumanhin ulit dahil medyo ang aking pong boses ay gas-gas na gas-gas pa rin. At alam nyo po, ito po'y siguro'y baka meron na po ako nung tinatawag na teacher's nodule. Yun po yung pinakang polyp na natubo sa may vocal cords. Ito po'y pangkaraniwan na nakikita ay sa mga guro dahil siyempre alam niyo naman po ang guro, yan po ay maghapon na nagasalita sa harap ng ating mga estudyante. At ako naman po ay hindi naman teacher pero bilang manggagamot po, kami po ay trained to be teachers and also lecturer. Kaya kung mapapansin ninyo ay ang karamihan ng madalang po ang doktor na hindi masalita kasi kailangan po magpaliwanag. So siguro po baka by January pag medyo maluwag-luwag na hindi na marami ang kaso ng COVID at madami na po ang bakunado ay maluwag-luwag nang magpa-check up sa ENT. Siyempre ang mga doktor po ng ENT ay nag-iingat din dahil siyempre bibig ang kanila pong ginagamot o binibigyan ng chine-check up. Siyempre sa bibig nagasimula ang COVID. So maingat din po sila ngayon. Hanggat maaari ay gamutan lamang sila, pangkaraniwan ay online. So ayan nyo po at ipapacheck up ko rin po ito. Ang mahalaga, naiintindihan nyo pa rin po ang aking pagsasalita. So a blessed Sunday sa lahat po ng nakikinig. Hindi ko na po kayo isa-isahin sapagkat alam ko pong napakarami ninyo. So dumako na po agad kita sa atin pong pagbabasa ng ating pagkaing pang-espiritual. At ngayon po, December 28, ang ating pong pamagat ng kwento ay hango mula po sa Salmo 9, talata 1 at 2 at 7 hanggang 10. At ito po ang nakasa doon. Panginoon, buong puso kitang pasasalamatan. Ikukwento ko ang lahat ng inyong ginawang kahanga-hanga. So dito po sa ating pong binasa ay napapaloob dito ang ating walang hanggang pagkilala, pagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pamagat ng ating kwento na isinulat ni Xochitl Dixon ay may pamagat na pagpapasalamat. Habang tinutulungan ng asawa kong si Alan ang anak namin na si Xavier para sa kanyang job interview, inabot niya rito ang mga thank you card. Pagkatapos tanungin ng asawa ko si Xavier ng mga maaaring itanong sa kanya sa interview, ipinaalala ulit ni Alan na huwag niyang kalimutang ibigay ang thank you card. Ngumiti si Xavier at sinabi, "Alam ko po na ang pagbibigay ng card na ito bilang taus-pusong pasasalamat ang makakatulong para maging bukod tangi ako sa ibang mga aplikante."
Nang tawagan si Xavier ng isang manager para sabihing tanggap siya sa trabaho, nagpasalamat ito kay Xavier sa sulat kamay na thank you card na natanggap niya. Matagal na panahon bago siya makatanggap ulit ng sulat kamay na card. Malaki ang nagagawa ng pagpapasalamat. Makikita natin ang buong pusong pagpapasalamat at pagsamba ng sumulat ng salmo. Kahit na mayroong 150 kapitulo ang aklat na ito, makikita ang 2 talata, ang taus-pusong pagpapasalamat. Panginoon, buong puso kitang pasasalamatan. Ikukwento ko ang lahat ng inyong ginawang kahanga-hanga. Magpapakasaya ako dahil sa inyo. Kataas-taas ang Diyos, at aawit ako ng mga papuri para sa inyo. Kulang ang maikli nating panahon para pasalamatan ng Diyos sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Pero maaari natin itong simulan sa taus-pusong pasasalamat sa ating panalangin. Maaari tayong mamuhay ng puno ng pasasalamat at pagsamba sa Diyos dahil sa mga ginawa niya at sa mga pangako niya sa atin. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita at pagnilay-nilay natin ng banal na Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Ayan. So, kamusta po ang ating mga kapatid at mga kapanalig? Sana po kayo po ay nakapag-prepare na at kayo po ay nakapagtanghalian na. Ako po ay hindi pa. Aunahin ko po muna yung ating pagkaing pang-espiritual at ako naman po ay medyo busog pa. Kanina po, kami po ay nagsimba ay second mass ni Susan at ito po ay 7 o'clock at kami po ay nagsindi ng ating kandila sapagkat ngayon po ay ating inaalala o ipinagdiriwang ang una pong linggo unang linggo ng ating pong ano ba itong tawag dito? Yung unang linggo po ng Advent. Ano po? So, ipinagdiriwang po nating mga Kristiyano na Katoliko ang paghahanda ng ating sarili sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. So napakalaga po nito at malapit na po, ilang linggo na lang po ito, ngayon po 28, 1, 2, 3, 4. Tama, 4 po na linggo ito, so 28, 5, 12, at 19. Kasi po, Sabado po pumapatak ang kaarawan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So, ito po ay ating ipinagdiriwang sa ating pong pananampalataya. Okay, so dito po sa ating binasa na mula po sa Salmo 9 ay atin pong ang ating pong ipinagdiriwang at ating pong pinapasalamatan ang ating Panginoon sa Kanya pong mga tulong at mga biyaya at grasya na ating tinatanggap sa araw-araw. Sapagkat alam nyo mga kababayan, ang pasasalamat sa pamamagitan po ng panalangin at pag-awit ng mga papuri sa Diyos ay Kanya pong napapakinggan. Kung minsan lamang natatagalan po ang ating mga hinaing at ang ating pong mga request sa ating Panginoon,
ay kuminsan naiisip natin, napapakinggan kaya ng ating Panginoong Diyos ang ating mga pinaing? Oo po, lahat po yan ay Kanya pong naririnig. Subalit, ang ating Panginoong Diyos lamang ang nakakaalam ng magagandang plano niya sa atin. Sapagkat maaaring ang ating pong mga hiling sa Kanya ay hindi po ang siyang nakakabuti sa ating lahat. Kaya po, hindi po natin natatanggap agad ang mga ito. Subalit, kung kita po ay ipinagbibigay tiwala natin sa Panginoon, ang ating buhay, ang ating kaisipan, ang ating kalakasan, ang ating pong mga pangarap, ang ating pong mga gustuhin sa buhay, huwag po kita dapat mainip. Ipagkatiwala natin sa ating Panginoon ang lahat-lahat at sigurado po ako, anuman ang pangangailangan natin dito sa mundo ay Kanya pong ipagkakaloob sa ating lahat. May pagkakaiba nga ni lamang po ng panahon. Maaaring yung nirequest natin kahapon, dumating po ngayon. At maaari naman pong merong kitang mga matagal nang ipinapanalangin, subalit hindi pa natin po natatanggap. Sapagkat Diyos lamang ang nakakaalam ng mga pangangailangan natin na higit na makakatulong sa ating lahat. Kapag hindi po yan magbibigay ng kaliwanagan, katulungan, pagkakaroon natin ng kababaang loob, hindi po natin agad matatanggap yan. At alam po ninyo, ang ating Panginoon ay bilang Ama. So kita po bilang anak. Di po ba, pag merong kitang mga anak na merong ina-request, yano pong mag-alboruto, yano pong maglupasay, dahil gustong-gusto na po niyang ipabili ang paborito niya. Katulad po ng halimbaway, ito po ay 15 years old pa lamang. Pero gustong-gusto niya na talagang gusto niyang magpabili ng motorsiklo. Bilang magulang, hindi po natin basta ibinibigay ito sapagkat alam natin na baka ito pa ang pagsimulan ng isang trahedya dahil ang 15 taong gulang ay kulang pa po sa wisdom o kaalaman o katalinuhan para kontrolin ang kanyang sarili. Kaya po man din marami ang nadidisgrasya sapagkat ang edad po na 13 to 18 years old o kahit hanggang 20 anyos, yan po ay mga mapupusok. Wala pa po silang sapat na kontrol sa sarili kung ano ang maibigan, agawin sapagkat sila po ay walang takot. Kaya kung minsan, mga kapatid, ang mga request natin sa ating Panginoong Diyos ay hindi po agad ibinibigay. Sa tamang panahon, hindi po niya tayo pagpababayaan at ibibigay po niya ang kanyang lahat ng mga pangako sa atin. So mga kapatid, mga kapanalig, sa ating pong pagpapasalamat sa ating Diyos, kahit hindi pa po niya ibinibigay ang ating mga mithiin sa buhay, huwag po tayong maiinip sapagkat alam ng Diyos kung kailan po natin ito kailangan. So tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan at dakila, kami po ay nandirito sa iyong harapan ngayon at nag-aalay sa inyo ng kataas-taasang kapurihan para sa iyo pong banal na pangalan. Kami po ay humihingi rin ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa aming mga ginagawa at katulad din po ng lahat ng aming nakakaligtaang tungkulin. Hinihingi rin po namin ng kapatawaran ang mga tao
na nagkakasala sa amin kung mayroon man, sapagkat hindi din po nila naalaman ang kanilang ginagawa kung minsan. At Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanang ito po'y taus-puso naming inihingi ng paumanhin at pagpapatawad, sapagkat kami po ay mahina lamang. Lord, kami po ay nagpapasalamat ng taus-puso sa inyo sa lahat ng mga biyaya na inyo pong ibinibigay sa amin lahat sa araw-araw. Simula po sa aming paggising hanggang sa amin pong pamamahinga sa gabi. At iningi po namin ng taus-pusong pasasalamat ang patuloy na pagbibigay ninyo sa amin ng lakas ng aming katawan, lakas ng aming isipan, at sa pagbibigay po ninyo sa amin ng mga pang-araw-araw naming pangangailangan. And Lord, maraming salamat din po kapagkat kami po ay binibigyan ninyo ng pang-araw-araw na aral at pagpapaalala sa aming lahat sa pamamagitan po ng inyong mga banal na salita. Nawa po, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig ng aming programa na gusto ko healthy ka, hindi lamang po kalusugan ng aming katawang lupa ang inyong maibigay, kundi kalusugan din po ng aming isip at naming espiritual na buhay. Nawa po ang lahat ng mga nakikinig, Panginoon, ay mabigyan ninyo ng kalusugan, ilayo po sa mga karamdaman at anuman pong mga disgrasya. At nawa sa lahat po ng mga nag-aantabay at laging nag-iintay ng programang Gusto Ko Healthy Ka, nawa po sila ay mabigyan din ninyo ng lakas ng loob upang sila ay makapagbahagi rin ng inyong salita, sapagkat naniniwala po ako na ang mga tao na nabubuhay ngayon ay hindi lamang po para makinig ng inyong aral, bagkus kami pong lahat ay magkaroon din ng ministeryo upang makapagbahagi ng magandang aral mula sa inyo. At kami po ay daluyan at maging instrumento ng inyong pag-ibig at nawa ng inyong kalooban. Maging tulay po kami upang makatulong sa kaliit-liitan namin pong mga kapatid na aba. At nawa kami po ay kahit kami po ay salat sa mga material na bagay, ay kami po ay maging instrumento nyo pa din upang kami po'y makapaghaplos ng puso ng aming kapwa at makatulong hindi lamang sa kanilang material na pangangailangan, bagkus higit ay ang aming espiritual na pagkauhaw ay makapagbigay po kami ng kalutasan sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom ng inyong mga aral. At sa lahat po ng mga may karamdaman, nawa Lord, sila po ay mabigyan ninyo ng agarang kagalingan upang makapanumbalik agad at makapag-alay sa inyo ng ibayo pa pong kapurihan. At sa mga amin pong mga mahal sa buhay na nauna po na inyong tinawag, nawa Panginoon, sila din ay inyong mapatawad sa kanilang mga kasalanan nung sila pa ay naririto pa sa mundong ibabaw. At sa mga kanila pong mga mahal sa buhay na naiwan, magkaroon po sana sila ng kaluwagan sa kanilang puso na matanggap ang kanilang paglisan at pagsama sa inyo at sa inyong kaharian. At nawa ang kanila pong puso na nagdadalamhati ay mapalitan ng kagalakan at kaluwagan sa kanilang pagtanggap. At nawa ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, na siyang maghahari
ngayon at magpakailanman. Amen. Ayan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. So, alam nyo po, mga kaibigan, ang pagpapasalamat po natin sa Panginoon ay huwag nating kaliligtaan sapagkat ang ating pong buhay at lahat ng ating tinatamasa sa araw-araw ay lahat ay mula sa Kanyang pagbibigay sa atin ng grasya. Okay? Totoo po yan, alam nyo mga kababayan, kita nga ni pong tao, kung minsan po, di po bagat kita'y natututong sa mga nababasa natin, kita po ay natututong maging mapagpakumbaba, hindi mapanghusga, at kita po ay nagiging matulungin sapagkat sa mga nababasa po natin sa aral ng ating mga sa aklat ng karunungan o ng Biblia, tayo po ay nabibigyan ng karunungan. And kung minsan, kita po man din ay natulong sa ating kapwa, pero kung minsan, ang ating tinutulungan, nalilimutan nilang magpasalamat. Ang una pong reaksyon natin ay parang inakurot ang puso natin, ano bago naman yun? Kita ay natulong na, hindi man lamang kita mabigyan ng parabagang kahit kaunting thank you. Totoo po yan, kahapon po may kakwentuhan po ako tungkol dyan at siya po ay isang sekretary na bago pa lamang sa barangay, wala pang 1 taon. At napagkwentuhan na namin po yan. Totoo po ito. Nangyari po ito ay sa isang birthdayhan. At sabi ko ay naku ate, yan po ay normal nating mararanasan bilang lingkod bayan. At kahit ako po ay bilang isang manggagamot, naku, napakarami ko na pong ganyang karanasan. Subalit, ako po ay natuto ng magpaubaya. Inapabayaan ko na po na kahit nakatulong po kita sa kapwa at hindi sila nakapagsabi, ang inaisip ko na lang po ay baka dahil po sa kanilang sitwasyon, hindi na po nila naisip na magpasalamat. Ang sabi ko nga ni po, ang mahalaga, kita'y tumulong ng taus-puso sa kapwa. Kita po ay hindi naman malilimutan ng ating Panginoon. So, kita po ay nag-i-invest ng pagtulong dito sa mundo, hindi po para matanggap ang mga pabuya o gantimpala ay dito sa mundo. Kung hindi, ang gantimpala na ating inaasam, sa langit po natin yon matatanggap. Totoo po ito mga kababayan. Alam nyo, nung ako po ay nagsimulang magtrabaho dito po sa ating ospital sa Buwak, dyan po ako unang pumasok. Natatandaan ko po ito. Ako po ay na-appoint ay November 4, 2002. At si Governor Nanay Carmencita po ang tumanggap sa akin bilang surgery consultant. And ako po bilang empleyado ng gobyerno, kapag sila po ay house case, wala pong bayad yun. So ako po ay nag-oopera umaga, kuminsan hapon, kuminsan gabi, at kuminsan madaling araw. At pagkatapos ko pong mag-opera, inapakita ko po yung tissue na tinanggal. Halimbawa po, yung appendix na nabarahan, na nabaga, pumutok, yun po yung inapakita ko. Kung minsan ay yung breast mass, yung bukol sa suso. Kung minsan naman po, yung abdo at mga bato sa abdo. Kung minsan naman po, yung sa luslos ay yung mga supot
na kung saan doon na sumiksik yung mga bituka, taba ng bituka. Kuminsan naman po, mga bukol sa ibang katawan na for biopsy. At alam niyo po mga kababayan, hindi pa po ako nakakapasok sa politika noon, ay marami na rin po ang sigurong dahil sa isipin nila, pagkatapos ko pong nanay, iri po yung tinanggal natin na pumutok na appendix, ay naging maayos naman po yung operasyon. Hindi po naman kita masyadong nahirapan. 2 oras po nating inoperahan at siya po ay dadalhin na, yung anak po nyo ay dadalhin na sa recovery room. Nakatingin lamang po at wala pong masasabi. Hindi pa, kuminsan yung iba pong pasyente hindi po nalilimutan magsabing, ay doktor, uy, salamat po. Naku, ang dami po. Pero alam nyo mga kababayan, nung una, talagang para pong nakakasakit. Totoo po ito. Parang inakurot ang aking puso na libre na nga ni yung ating serbisyo. Ay napapagkaitan pa kita ng kahit kaunting thank you po. Pero nasanay na din po ako. At hindi naman po ako natampo. Siguro pong kasama talaga yun sa aking trabaho bilang isang manggagamot. Hayaan ko na lamang po, natuto po ako na hinayaan ko na lang na bahala na si Lord. So, ang masistika po nito mga kababayan, nung ako po ay napapasok na bilang konsehal. Siyempre po bilang konsehal, allowed pa rin naman po ako at kahit sino na manggamot. At nung ako'y konsehal pa po, ay ako po ay nakakapaningil pa rin. Allowed naman po sa batas yun. At kung minsan naman, pag alam ko't kilala naman natin dito ang may trabaho at kung minsan, paminsan-minsan lang ang trabaho nila, talagang ako po'y nahihiya na maningil sa pasyente. Lalo na po't kilala ko po yung mga pasyente. And nung ako po ay nag-check up pa, may panahon pa na magkaroon ng isang araw na check up na private, ay okay lang po yun. Talagang kasama po na sanay na po kita na hindi magpabayad sa ating mga medyo kapos na mga kababayan. And then, ang masistika po nito, siyempre kahit noon, sanay po sila na naaalala naman po kita. Nung ako po ay doktor pa lamang, ay merong mga nagadala ng prutas, meron pong mga itlog, meron pa nga pong buhay na manok na kahit taga-Buena, talaga hindi ko po malimutan yun. Naparoon sa akin dito sa Santa Cruz, naging pasyente ko sa Buena Vista, na operahan ko yung kanyang apo, ay napunta pa po dito. At buhay na manok pa, ay po sigurong umipot yun sa jeep. So, yun po ang buhay ko noon. And simula po nung ako po naging vice governor naman, and then ngayon po na ako'y nakabalik bilang mayor, sabi ko nga doon sa kausap ko pong sekretary kapon, ay naku sister, pagpasensyahan mo na talagang kita'y public servant, ang tingin siguro nila sa atin ay talagang kita'y tagapaglingkod lamang nila. Pero sabi ko, ay naku, alam nyo, ito'y kwento ko, hindi lang alam ng ating mga kababayan, nalilimutan na lang nila siguro na talagang kita'y malaki din ang sakripisyo. Alam mo, sabi ko, nung ako'y nasa private practice pa lamang, mas maganda ang buhay ko noon. Alagang hindi lang nare-realize nila kasi nung ako'y doktor pa lamang kako, naku talagang ang mga tao pa,
ang nangihinuyo na maigi sa atin. Sila pa po ay pag Mayo, Doc, doktor, kami po'y talagang nakikiusap, and then, pag na-check up mo, naoperahan, o minsan yung iba, nakakapag-abot pa, parang masarap sa pakiramdam. And then, talagang sila'y taos puso pag nagpasalamat. And then, sabi ko, and sila hindi pa rin nakakalimot. Pag nag-follow up, merong kuminsan na nabitbit, maliit lang na bagay, minsan latoy, Doc, iri po ay pinuti namin na talong, o kaya mustasa, o kaya kuminsan may isda, o kaya kuminsan po may saging, ay para bagang tanggal yung pagod. Alam nyo mga kababayan, totoo po yan. Dapat kita po ay matuto din, kahit kita po ay malaki ang problema, na makapagsabi man lang ng thank you. Dahil alam nyo po, tanggal ang pagod kapag naramdaman po namin na taos puso ang inyong pagsasabi noon. Pero sabi ko doon sa sekretary, alam mo, sister secretary, simula nung ako'y naging politiko, hindi ko na po na-experience masyado yan. Kuminsan, pagkatapos kong mag-opera, maggamot, magreseta, ako pa ang nagabigay ng pamasahe, ako pa ang nagabigay ng dagdag na tulong pangbili ng ganyan, pagparoon pa Maynila. Pero kuminsan nalilimutan na ba yan na magsabi min lang na thank you. Pero nasanay na po ako. And then, ngayon, wala na ni itlog, wala na pong nakakala. Pero wala pong problema yun. Ako po'y masaya lamang na ina-share sa inyo yung ating pong pagiging lingkod bayan. And hindi po ako kailanman nagasisi. Wala na po sa akin yun. Nako, kahit, sabi ko nga po kanina, kahit hindi na magpasalamat, alam po natin na yung ating investment sa kabilang buhay na lang natin matatanggap yun. At yun po ay sa pagharap natin sa Panginoon ay kita'y siguradong bibigyan ng passing grade. Diba? So, mga kapatid, sa pagtulong natin sa kapwa, huwag na po tayong magantay ng nung utang na loob. Huwag na po. Hayaan na po natin ang Diyos ang magsabing job well done sa iyo sa habang ikay nasa mundo pa. Subalit sa ating pong Panginoon, hindi po pwedeng kakaligtaan natin yun sapagkat ang lahat ng ating tinatamasa dito ay mula sa kanyang biyaya at mula sa kanyang grasya. Okay? So tayo po'y magpatuloy. We still have 30 minutes to go. So mahaba po ang oras natin ng kaunti pag kita po ay nasa linggong programa. And ngayon po, para po sa update natin sa ating COVID situation, yung iba pong may alam ng aking cellphone, pwede po kayong mag-text, para po, baka po kayo'y may special greetings. So dumako na lang po muna kita sa ating pong COVID update ng ating Municipal Health Office. As of yesterday afternoon, malugod ko pong ibinabalita na wala pong bagong kaso ng COVID by PCR na naitala. At nung isang araw po, naitala yung isang kaso ng COVID. Kaya po ang ating kaso ngayon sa bayan ng Santa Cruz ay isa na lamang. Kita po'y nag-zero na nung parang Martes. Pero nung Wednesday o Thursday, naitala po ito, mula po ito sa barangay Banahaw. 55 years old na nagtatrabaho po sa atin sa munisipyo sa Palengke. At yung kasama po niya sa office, salamat sa Diyos, negative po sa PCR. At kaya isa na lamang po ang kaso natin. Subalit, meron po kitang isang antigen positive na naitala kahapon.
Siya naman po ay taga Barangay Lapu-Lapu. 74 years old. At andali lang po't may langgam sa mukha ko. Ayan. Siya po ay nagkaroon lamang ng sipon. At siya po ay kasalukuyang nasa bahay lamang ngayon. Hari nawa, si nanay ay bakunado na para mas malakas po ang kanyang resistensya. Meron po kitang natitirang 2 probable cases. Ito po hindi po confirmed ha. Isa sa barangay na po, 37 years old male, ubo, sipon, lagnat, LBM, panghihina, at siya po ngayon ay kasalukuyang nasa Lucena. So 2 po ang ating binabantayan sa PCR. Salamat din po sa Diyos, wala pong naitalang namatay na COVID-related. So, yan po. Pagdating naman po sa buong probinsya, bumaba na po ng 32 ang kaso ng COVID sa buong lalawigan. Ang may pinakamarami pa rin po ay ang bayan po ng Buwak. May 18 pa po sila, 18. Kasunod po ay Sagasan, mayroong 5. At sa Torrijos, may 5 pa rin po. At ang sumunod po ay sa bayan ng Mugpog, may 2. At tanging Santa Cruz at Buena Vista na lamang ang mayroong tig-isa na kaso. Salamat sa Diyos at sana po ay bumaba at mawala na rin po ang kaso sa buong Marinduque. Pagdating naman po sa buong Pilipinas, as of 4 p.m. yesterday, ang confirmed cases po na naitala kahapon ay 899. So maganda na po ang ating statistics, nababa na po ng below 1,000. Pero ang namatay po ay 188 pa rin. Madami po ito ha. Siguro po, usually naman po 90% ng mga nadidisgrasya ng COVID ay dahil din po sa hindi pa sila nagapabakuna. Kaya nananawagan po ako sa ating pong mga kababayan na meron po tayong isasagawa na sabay-sabay na vaccination day. Sa buong Pilipinas po ito. At ito po ay November 29, Lunes, bukas, November 30 at December 1. Ito po ay gagawin ay sa RHU1 sa ating pong municipal gymnasium at sa RHU2 ay sana po covered court. Kaya po ang lahat ay inaanyayahan ko yung mga wala pang first dose na mangyari lamang na magkita-kita po tayo bukas sa Makalwa at sa Miyerkules para sa inyong vaccination. Huwag po kayong mag-alala. Kahit po kayo ay merong high blood, merong sakit sa puso, may ischemic heart disease, kahit po kayo ay na-stroke na, basta more than 6 months na, pwede po kayong magpabakuna. Kung kayo po ay may hika, wala pong problema, uminom lang po muna kayo ng panghika bago pumunta ng vaccination center. Kung kayo po ay may sakit sa thyroid o goiter, meron po kayong allergy, meron po kayong sakit sa atay, sakit sa abdo, kung kayo po ay merong sakit sa kahit po kayo may sakit sa batugan. Ano po, pwede rin po 'yon kung meron kitang sakit sa pagkabatugan. And then kung kita po ay pati po yung pong merong food and allergy sa mga gamot, pwede rin po kayong magpabakuna. Meron po kitang gamot na pang-allergy sa vaccination center, pwede po kayong humingi doon at uminom na muna bago po kayo bakunahan. Pati po mga supot, pwede rin po yan Hindi po bawal sa mga hindi pa nagapatuli ang bakuna. Kasi po yung iba siguro
na hindi pa nagapatuli ay ganggangin, medyo masakitin. Ay ang inasabi sa akin lagi, masakit nga ni. Ayun. Inapatawa ko lang po kayo at alam ko nga kayo yung iba na kababayan natin ay kasalukuyang nagtatanghalian pa lamang. Kami po mamaya ay magatanghalian ay sa Torrijos at magapa masinghot min lamang ng magandang simoy ng hangin sa tabing dagat. So, yung iba kong kasama siguradong nandun na sa Torrijos. Ayun. And so, sa lahat po, inaanyayahan po at mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa inyong mga kapitan kung kayo po ay gustong magpalista at dun po sa ating mga may numero ng RHU1 at RHU2 ay pwede rin po ninyong tawagan. Subalit yung mga gusto pong magtanong na hindi ko po masagot ang katanungan ninyo ay pwede po kayong tumawag sa mga numerong ito. Ito po sa RHU1. Ito po yung pwede nyong pagtanungan tungkol sa vaccination days bukas, Martes at Merkules. 0921 5 at 75. Inulit ko po, 0921 5 at 75. Pagdating po sa RHU2, ito naman po ang number na pwede niyong tawagan o mag-text. 0998-209-6497. 0998-209-6497. At may Globe din po, 0945-270-3224. 0945-270-3224. Okay? So see you at our vaccination sites on our simultaneous vaccination days nationwide bukas, Martes at Merkules. Magpabakuna na po kayo mga kababayan para po bago magpasko o December, bago mag-December o bago magsimbang gabi, ay kita po ay umabot na sa 70% ng ating populasyon. Sa totoo lang po mga kababayan, kita po ay lampas na sa 70% ng ating target population. Pero kulang pa po kita ng kaunti sa 70% ng buong populasyon. At ang akin po personally, gusto ko po ay ang maabot ay 70% ng ating populasyon. Konti na lang, parang mga last week ay ang kulang po natin sa target population ay parang 8,000 na lamang. At kita po naman araw-araw ay maraming nababakunahan, nalampas po kita sa target na 500 to 800. So hopefully by December 15, kita po ay nakobera na po natin yung target population natin na kita po kasi sa Santa Cruz ay ang populasyon na nandito nasa 55,000. So pag 55,000 po yan ay times 0.7, 38,000 po yan. Kita po ay nasa 30,000 pa lang ang nababakunahan last week. So meron pa po kitang natitira na 8,000. At makakaya po natin yan hopefully by December. Alright, so hayaan nyo po muna na batiin natin yung ating pong mga, kunin ko lang po sandali yung ating mga may birthday celebrants. Ayan, so batiin naman po natin yung ating pong mga may birthday kahapon. Unahin po muna natin yung mga may birthday kahapon. Meron pa naman po kitang 20 minutes. Okay? So, ayan. So, unang-una po, binabati ko po ang punong barangay na nag-birthday kahapon
at hindi ko po nabati at ako po hindi nakapagradyo. So, belated happy birthday po sa ating pong masipag at magandang kapitana ng Barangay Landi. Happy birthday po, Kapitana Mila Sulweta. Ayan. At syempre, inabati ko na rin po ang kanyang may bahay na si Insang Dante Sulweta. Insang Dante, ay kita'y ayos kagabi, Dorong nag-enjoy sa birthday ni Kapitana maghapon. Marami pong pinasaya si Kapitana kahapon. At binabati ko na rin po yung mga naabutan ko pong kapitan kagabi doon na mga masisipag at mababait din. Una po ay yung kapitana po nating maganda talaga ito. Ang kapitana po ng Barangay La Mesa na si Kapitana Maricris Garcia Mercene. So, Kapitana Maricris, it's good to see you last night. So, talagang solve po tayo at yung aking pong parihin na kanyang asawa na si Sir Mercene. And ang binabati ko rin po yung ating kaibigan, masipag, mabait, na kapitan ng Balis, na si Kapitan Ramil, na kasama ko rin po kagabi. And of course, birthday rin po ng ating mabait na kagawad kahapon. Umabot po ako ng paghapunan sa kanila sa Bangkuangan, si Kagawad Ronald Ricapranca. Kagawad Ronald, talagang nabusog po kaming lahat. Kasama ko po kahapon kasi si ang ating pong mabait at mahusay na konsyal na si Tita Meli Aguirre. Dahil sinama ko po siya, hindi ko po akalain na inaanak pala naman niya sa kasal itong si Kagawad Ronald. Ay kaya makamaganda po at so nandun po kaming lahat. And maraming salamat din po kay Bro Gote, kay Kagawad kay Kagawad Robles, at kami po'y iginaid dahil hindi ko po alam ang bahay ni Kagawad Ronald. So, mabuhay po kayo at sana po'y biyayaan pa kayo ng magandang kalusugan at mahabang buhay. At sa ating pong tanod ng tawiran, belated happy birthday po kay Nanay Primitiva Castilar ng Tawiran. Ganon din po sa ating mga special friends, kay Facundo Peregrin ng Landi, Atay Facundo, belated, kay Earl Abelia ng Angas, kay Milagros Almonte ng Bagong Silang, kay Milagros Peña Florida ng Bangkuangan, kay Tatay Arcadio Tuzon Jr. ng Hupi, kay Tatay Rogelio Revilla ng Kalangkang, kay Ate Evelyn Ray ng Lipa, kay Nanay Crisanta Recalde ng Pag-asa, happy 91st birthday. At ganun din kay Sister Paula Lim ng Tawiran. At sa iba pa pong mga senior citizens, kay Nanay Erlinda Desenan Bagong Silang, Nanay Iluminada, kay Ate Iluminada Rosales, kay Ate Lumen ng Bagong Silang, belated happy birthday, kay Tatay Constantino Revilla ng Napo, kay Nanay Iluminada Moreno ng Napo, Tatay Gregorio Ramasanta ng Lipa, kay birthday din po pala ng dating konsihal at dating kapitan at dating ABC na si Edgardo Rihano ng Butilaw. Belated happy birthday din po dating konsihal Edgardo Rihano. At ganun din po kay Tatay Ferdinand Paradero ng Tawiran, kay Nanay Iluminada Ricaprente ng Tawiran, Tatay Hilardo Pamplina ng Makulapnit, Nanay Basilia Permejo ng Dating Bayan, Tatay Iluminado Puente Jr. ng Hupi, Tatay Alfredo Garcia ng Morales, Nanay Virginia Peñarroyo ng Pag-asa, Nanay Veneranda Fidelino ng Pag-asa. Belated din po kay Nanay Florencia Pielago ng Maniwaya, Nanay Margarita Relano ng Mongpong, kay Tatay Jose Rodil ng Devilla, Tatay Santos Fernandez ng Angas, Nanay Sinaida Redujerio ng Labo,
Nanay Virginia Mas Sinon ng Dolores, Nanay Clarita Mingi ng Banahaw, Nanay Basilia Reginio ng Banahaw, at Nanay Marquita Ordeliano ng Banahaw. At sa mga may birthday po ngayon, pero bago po yon, ayahan nyo pong batiin ko muna ng belated happy birthday yung aking pong kapatid na nag-birthday nung November 26 na si Maria Pamela Uy. Ayan, so belated happy birthday sister, at siya po ay nag-birthday ay sa kasamang kanyang kaibigan sa Delaware, United States. So ingat lagi sa pag-drive sister, at ikinapakagala yanong lalayo ng inaparunan mo ay mag-ingat sa pagmaneho. At sa mga may birthday po ngayon, happy birthday po kay Kagawad Maricel Revillosa ng Masalukot at kay Kagawad Ronaldo Perlas ng Manlibunan. At ganun din po sa sekretary ng Manlibunan, happy birthday po kay Ate Ruth De Luna. At sa ating pong mga kaibigang tanod, happy birthday kay Nicanor Gamitin ng Ipil at kay Ronald Par ng Balies. Ganon din po sa ating lupon ng Buyabod na si Felicissimo Regio. Okay, at sa ating pong special friend at senior citizen, happy birthday po kay Nanay Gregoria Peñaflor ng Bagong Silang sa kanyang 86th birthday today. Naku nanay, 14 years na lang, 100 years na po kayo. At sa iba pa pong may birthday ngayon, happy birthday po kay Nanay Conrada Riego ng Polo, Tatay Gregorio Pernia ng Polo, 81 years old, kay Tatay Noel Nakawili ng Kilokilo, Nanay Fermina Rodas ng Kilokilo, at naku, birthday din po ngayon ng atin pong kaibigan na si Ate Merla Prieto. Happy birthday po in heaven, Tita Merla Prieto ng Lapu-Lapu. And ganun din po kay Nanay Josepina Propugo ng Maharlika. Happy birthday din po kay Tatay Gregorio Rogelio ng Bangkuangan, kay Nanay Rosalinda Revilla ng Maharlika, at kay Tatay George Ampilocchio ng Banahaw. So sa inyo pong lahat, sana po ay biyayaan pa kayo ng Diyos ng mahabang buhay, magandang kalusugan, at puso lagi na puno ng pag-ibig at kagalakan. Okay, and mga kababayan, gusto ko po munang batiin ang ating pong, alam niyo po, nabigyan po kita ng award sa ating munisipyo sa hanay po ng ating mga kapulisan nitong nakaraang linggo. Subalit, hindi ko po nabati min lamang sila sa ating programa. Alam niyo naman po na ang inyong lingkod ay pangatlo sa akin ang peace and order, kaya gano'n na lamang po ang pagtutok natin sa programa ng ating mga kapulisan at sa ating pong peace and order situation sa ating mga barangay. Kaya kita po ay nitong nakarang mga linggo, nag-abot po kita ng mga bagong gamit sa lahat ng mga tanod, bagong vest, kanilang arnis, binigyan natin ng posas, binigyan natin sila ng mga manual tungkol sa mga batas, at sila po ngayong December ay mabibigyan natin ng incentive bawat isa na sa kauna-unahang pagkakataon, kita po ang kauna-unahang mayor na nagbigay ng incentive na kahit baga kaunti lamang, 1,000 piso every December. Pero next year po, gagawin na po natin yang 2,000 sapagkat hindi po matatawaran ang mga trabaho at gawain ng mga tanod. Sila ang frontliners na lagi pong pag may gawain sa barangay, nandun. Meron pong sayawan, nandun. Pag may mga abuhatin at merong mga gawain, sila po ang nandun. At pag meron pong mga checkpoint, sila rin ang nandun. Kaya po, hopefully, ito po ay nailabi na rin po natin kay Bukal Mel Engcabo, at ito po ay sinang-ayunan na rin po ng ating butihing Governor Presby Velasco. At siya naman po ay siguradong magbibigay rin ng pansin sa ating mga
Barangay Tanod, sa buong lalawigan naman po. Kita naman po ay sa buong Santa Cruz lamang. And of course, ito pong award na ito ay natanggap ng ating pong Santa Cruz Police Station. So, inawardan po sila ng Marinduque Police Provincial Office at ito po ang nakalagay. It is the distinct pleasure of our Provincial Director Antonio Bilon. It is his distinct pleasure and privilege to commend all of your force, your police force, who demonstrated exemplary performance and team effort and dedication and devotion to your duties. So, binigyan po kita ng award, enabling Santa Cruz Municipal Police Station to rank first in the unit performance. So, mga kababayan, and evaluation rating. So, mga kababayan ng ating kapulisan sa buong Pilipinas ang nagranggo bilang unang-una sa kanila pong performance and duties sa kanilang pagiging kapulisan dito sa ating bayan. So, palakpakan po natin ang ating mga kapulisan at ito po'y natanggap noong pong ating dating police chief na si Police Major Jerome Velasco Mendiola. So, yan po ay natamo dahil siya po ang nakaupo pa noon. At makalipas po ang isang linggo, siya naman po ay nalipat na sa Mugpog. And then ngayon, siya po ng Police Chief ng Buwak Police Station. At ang pumalit po natin dito na hepe ng kapulisan ay ating kababayan na naging taga Torrijos, nagkaasawa po ron, na si Police Major at Kuya Dennis Mauricio. At sigurado po sa pangunguna ni Police Major Dennis Mauricio, makakamtan din po ang pagiging first rank pagdating po sa performance and evaluation ng ating police force. So, ayan po. And bukas po, mga kababayan, ay matatanggap na rin po natin at magkakaroon po kita sa ating pong flag ceremony ng formal turnover. So magkakaroon po kita ng formal turnover doon po sa ating pong request at nag-grant na bagong patrol car. Yan po ay isinulat natin, kita po ay nag-request din noon sa mataas na kaopisinahan ng ating PNP. At ako po ay sumulat din po sa ating pong logistic general na si General Goyo Detran. So sumulat po ako 4 months ago. At siyempre sa tulong po ng ating butihin at masipag at magaling na Speaker of the House, Congressman Lord Alan Velasco, nung Biyernes po ay tinanggap ng ating provincial governor ang 7 mobile car or patrol car na gagamitin sa buong Marinduque. At bukas po ay formal na ita-turn over natin sa Municipal Police Station ng Santa Cruz ang bagong Toyota Hilux na police car. So, mga kababayan, yan pong police car ang 5 sasakyan na pang-5 natanggap po natin sa loob po ng 2 taon at kalahati na panunungkulan ng inyong lingkod. Mga kababayan, yan po'y pang-5 na libre na hindi po natin ginastusan ng munisipyo. Una, 2 po ang natanggap natin sa pagsusumikap po nating makuha. 2 ambulansya. Una po ay galing sa PCSO, 1.6 million. Libre pong nakuha sa tulong ng ating konsihal na si Konsihal Al Palamos. Pangalawa, yung request po natin sa DOH
sa tulong ng ating Congressman and Speaker Lord Alan Velasco, pangalawang DOH ambulance worth 2.5 million. Pangatlo po, yung pinanghingi ko po na rescue truck, firefighting rescue truck na nagkakahalaga po ng 5 milyon mula po kay Kuya Andy Palmeri at mula po sa EN Plus Limited na company na nagbigay nung truck, dahil si Kuya Andy naman po ang nagbigay nung gamit na tig worth 2.5 sila. Pangatlo po yun. Pang-apat po, yung 1 milyon na galing sa agriculture na personal ko pong ni-request para po sa ating refrigerated van na pagsasakyan ng mga kinatay sa slaughterhouse, ilalagay sa refrigerated van, hindi na po nakalumid sa trambiya ng mga nagtinda ng karne sa palengke, at yan po'y siguradong malinis, hindi maalikabukan, at hindi makukontaminaduhan. Yan po yung pang-apat. At ang pang-5 ay yan nga ni pong patrol car na matatanggap at ite-turn over po natin bukas. At pang-6, may pang-6 pa po. Isa pong pinangako ni General Detran na bagong motorsiklo na 150cc na alagyan ko na lamang po ng open sidecar, top down, para gamitin po na pang-patrol ng ating pong mga pulis sa ating poblasyon. So yan po ang 5 na magiging 6 na nadadhika ng inyo pong mayor na ang sinasabi ay wala ramang daw pong nagagawa. Hindi naman po siguro. Yan po ay pruweba po natin. And gusto ko rin pong batiin mga kababayan ng ating, may 3 minutes pa po tayo, yung ating pong mga bisita na dumating nung nakaraang pong Biyernes. Nagkaroon po ng chartering ang The Fraternal Order of Eagles, at ang naging guest speaker po doon ay walang iba kundi ang ating butihing Speaker Lord Alan Velasco. Ganon din po ang kanyang butihing ama na si Governor Presby Velasco, at kasama ko rin po na naging guest speaker ay si Mayor Army Carion ng Buwak. Ganon din po ang ating senior board member na si Adeline Angeles, at ganon din po isa rin po sa naging guest speaker ay ang ating pong kababayan na municipal judge ngayon sa Torrijos na si Judge Reniedo. So kami po ang mga naging panauhing pagsalita roon, at doon po ay inindak ang humigit kumulang na 200 bagong miyembro ng The Fraternal Order of Eagles na pinamunuan po ng ating kaibigan at kuya na si Governor Gilbert Trani ng Region 7 ng TFOE. So siya po ang nagsimula nito upang iindak ang mga bagong presidente dito po sa bayan ng Santa Cruz, yung tinatawag pong Santa Cruz Morion Matikas Eagles Club. Ay ang ating pong charter president po doon ay ang dating konsyal na si Kuya Edwin Ricafrente. At ang vice president po niyan ay, kung hindi ako nagkakamali, ay si Kuya Engineer Patrick Mayo. At marami pong mga kasama po tayo dito. Nandun po si Kuya J.R. Palatino ng Alobo, si Kuya Mandy Esplana, andun din po si Kuya Engineer Constantino, hindi ko po ma-memorize, si Kuya Randave Regalia, si Kuya Butch Imperio, si Kuya Larry Elegado, sino pa ba? Si Kuya Pido, si Kuya Pido, yan po ay kasama na rin po natin. Sino pa ba? Si Kuya nandun. Ayan, si Kuya ano po? Si Kuya Dennis, si Kuya Kuya Mar Perilla,
And then si Kuya Arman, siyempre organic man, pero siya po'y presidente ay sa Cavite, sa Legends di Agimat, Matikas Club. And then nandun po si Kuya Kernel Pipit. So sila po yung mga natatandaan ko, pasensya na po at hindi ko memorize lahat ang mga naging ang mga naindakan po ron. And then so kami sa Mugpog naman po, ang naging president po doon ay si Kuya Dennis Mauricio. Naging chief of police kasi siya po dati doon. Sagasan, sa Buwak po si Kuya Joel Hernandez. Sagasan si Kuyang Pare Iturralde. Ayan, parehin ko po yan. Ako po'y konsyal pa noon. And then sa Torrijos po, si Kuya Christopher Laos. And then yung nauna pong organization po rito noon, yung Marinduque Morion Eagles Club. Ang presidente po doon ay si Kuya Bong Rasa. Ayan, so, and yung dati pong hanay ko na kandidato po sana ng konsyal, na si Kuya Rickson Pido Rios ay kasama rin po. Pero hindi na po siya kandidato ngayon at ang nag-substitute po sa kanya ay walang iba po ang ating pong kaibigan at magiging katulong po natin sa pag-ayos ng health program sa bayan ng Santa Cruz ay mula po sa Barangay Maniwaya na matagal ko na pong kaibigan, UST pa, ay si Doc Emil Alvarez. Ayan, naku, sigurado po akong magiging, kung hindi number 1 yan, ay number 1 pa rin. Naku, ay paano hindi magiging number 1 po yan, ay 1,000 tao na po ang natulungan yan sa UST. Lahat ng mga pasyente na inadala sa kabila, pag wala pong masulingan na ospital, ang laging hinahanap ay saan nga ni matotagpuan si Doc Emil. Ayan, sigurado po yan, magiging number 1 yan. Parang katulad ko po, nung ako'y nagkonsyal dito sa dami ng nagamot kong pasyente noon, hindi lang sa Santa Cruz, buong Marinduque, nag-number 1 po kitang konsyal din noon. At si konsihal, si Doc Emil, ay hindi po malayong maging number 1 yan. Yan po ang mangunguna. At health is number 1. Okay, so mga kababayan, kita po'y magkita-kita na lang po muli ay sa Martes, dahil bukas po ay ALS, ay pansamantala po kong magpapaalam at magkita-kita lang po ulit tayo sa Martes. So, sa lahat po ng nakikinig, God bless po sa inyong lahat. And see you all on Tuesday. God bless everyone. I love you, every all. Thank you po.